Kasado na ngayon ang isang kasunduan ng Pilipinas at France na isang Visiting Forces Agreement upang makapag-deploy ng puwersang militar ang France sa Pilipinas na layong kontrahin ang patuloy na panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Alamin na buong detalye mamaya. At sa Middle East naman ay lalong tumaas ang tensyon dahil ipinatupad na ng Amerika ang blockade o pagharang sa mga oil tanker ng Iran sa Strait of Hormuz, kung saan nakaposisyon na ngayon ang mga US Navy warship sa lugar, at dahil dyan ay nakatanggap na naman ang Amerika ng mga bantang pag-atake mula sa Iran. Iniulat ng isang France state media kanina na kasado na ang pinirmahang kasunduan ng France at Pilipinas na isang Visiting Forces Agreement na nagpapahintulot sa kanilang mga militar na magsagawa ng magkasanib na pagsasanay sa teritoryo ng isa't isa. Ito ang unang ganitong kasunduan ng Pilipinas sa isang bansang Europeo na pumirma ang bansang arkipelago ng mga katulad na kasunduan sa Canada, Japan at New Zealand sa nakalipas na 2 taon, habang nilalayo nitong kontrahin ang pagiging mapamilit ng China sa West Philippine Sea. Pinirmahan ni na French Minister of the Armed Forces and Veterans Affairs Catherine Vautrin at Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro ang kasunduan noong katapusan ng Marso sa France, kung saan tinalakay nila ang mga hamon sa seguridad sa rehiyon at muling pinagtibay ang suporta para sa isang internasyonal na kaayusan na nakabatay sa mga patakaran. Ang kasunduan ay magsisilbing pangunahing dokumento upang mapadali ang mas malawak na hanay ng mga aktibidad ng kooperatiba sa depensa sa pagitan ng sandatahang lakas ng Pilipinas at Pransya sa teritoryo ng alingmang bansa, ayon yan sa kagawaran ng depensa ng Pilipinas. Samantala, sa update naman sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika habang nagsasagawa ng operasyon ang 2 guided missile destroyer ng Amerika sa Strait of Hormuz na layong alisin ang mga mines na inilagay ng IRGC, abay naglabas ng babala ang IRGC kahapon sa pamamagitan ng radio challenge na agad umanong umalis sa mga warship ng Amerika sa Strait. Navy Warship 121, this is Sepang Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. Agad naman diyang tumugon ang US Navy warship. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. US Navy Warship transiting in the vicinity Forjay Report and Oman Sea. This is Sepang Navy. This is Sepang Navy. Last warning, last warning, last warning. He was close to High Island 4. At ang mga sumunod na nangyari ay nagbabala na ang IRGC sa mga sibilyang barko na iwasang lumapit o lumayo sa mga barko ng Amerika sa layong 10 miles dahil kanila umano itong tatargetin ng walang babala. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepang Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them, because I'm ready to open fire on them without any warning. Naka-alerto ang mga destroyer ng Amerika sa panahong iyan, kung saan nag-deploy pa ito ng mga helicopter upang maging suporta sa 2 destroyer, lalo't nasa kipot mismo nag-ooperate ang mga US Navy warship. Ngunit tila panakot lang iyan ng IRGC dahil hindi naman ito umatake. Dahil sa mga babala na yan, pati na sa pagdamay ng Iran sa mga commercial vessels kung saan humihingi ito ng bayad upang makadaan sa strait, ay inanunsyo ni US President Donald Trump kahapon na magsasagawa umano na blockade ang puwersa nito o harangin ang mga oil tanker ng Iran na paalis o patungo sa Kyrgyz Island. So tell us what you're trying to accomplish with this blockade, sir. All out. Yep. It's called all in and all out. There'll be a time when we'll have them all come in and all come out. But it won't be a percentage. It won't be a friend of yours, like a country that's your ally or a country that's your friend. It's all or nothing, and that won't be in too long a distance. No, we're just bringing the ships up. We got a lot of ships, so we're bringing them up. We think that numerous countries are going to be helping us with this also, but we're putting on a complete blockade. We're not going to let Iran make money on selling oil to
people that they like and not people that they don't like or whatever it is. It's going to be all or none, and that's the way it is. Layo ng Amerika na kontrolin ngayon ang Strait of Hormuz dahil umano sa mga panggigipit ng Iran sa mga commercial vessels. Sa una ay maraming nabahala dito, ngunit sa paglilinaw ay tanging mga Iranian oil tanker lang ang bawal dumaan, pati na ang mga shadow fleet nito. Ang mga shadow fleet ay ito yung mga barkong nagkukunwari na patungo sa ibang destinasyon, pero sa totoo ay lilihis ang mga ito patungo sa Iran, habang ang iba naman sa mga ito ay sasalubong ng mga tanker ng Iran at ililipat ang mga langis. Nababahala ang China ngayon sa panibagong hakbang na ito ng Amerika dahil ang China ang pinakamalaking buyer ng Iranian oil, kung saan 90% na langis ng Iran ay China ang kumukuha, habang ang 10% naman ay pinaghahati-hatian ng mga mamimiling bansa tulad ng Malaysia at Syria. At kaninang umaga ay inihayag na ng US Central Command na magsisimulang ipatupad ng mga puwersa ng Amerika ang pagharang sa lahat ng trapikong pandagat na pumapasok at lumalabas sa mga daungan ng Iran alas 10 ng umaga kanina, alinsunod sa proklamasyon ng Pangulo. Ayon sa US CENTCOM, ipapatupad ang pagharang ng walang kinikilingan laban sa mga sasakyang bangdagat na lahat ng bansang pumapasok o umaalis sa mga daungan at baybayin ng Iran, kabilang ang lahat ng daungan ng Iran sa Gulpo ng Arabia at Gulpo ng Oman. Hindi rin umano hahadlang ang puwersa ng CENTCOM sa kalayaan sa nabigasyon para naman sa mga sasakyang pangdagat na dumadaan sa Strait of Hormuz papunta at paalis sa mga daungan na hindi naman sa Iran. Sa madaling salita, kung hindi naman Iran ang destinasyon ng iyong barko, ay malaya kang dumaan sa strait. Pinapayuhan din ng CENTCOM ang lahat ng marino na subaybayan ng mga broadcast o abiso sa mga marino at makipagtulungan sa mga puwersang pandagat ng Amerika sa Bridge-to-Bridge Channel 16 kapag nag-operate na sila sa Gulpo ng Oman at mga approach sa Strait of Hormuz. Pero ayon naman sa spokesperson ng Iran Ministry of Defense, ang Strait of Hormuz ay nasa kanila pa rin umanong kontrol at hindi ito mapapasa kamay ng American forces. Ayon naman kay Galibaf, ang bansang Iranian ay sumusulong umano sa landas na ito at umaasa sa sarili nitong mga kakayahan. Ang mga banta umano ng Amerika ay walang epekto sa kanila. Kung lalaban umano ang Amerika, ay lalaban din sila ng buong puwersa. Marami na naman ang nakaabang sa tumataas na tensyon na ito sa Middle East dahil bago ipatupad ang blockade ng Amerika ay inanunsyo ng US CENTCOM na ang kanila umanong puwersa sa Middle East ay lock and loaded na at handa umanong maglunsad ng opensiba anumang oras, habang ang Israel naman ay pinaghanda na rin ni Chief of Staff Eyal Zamir ang puwersang panghimpapawid ng Israel para sa tuluyan umanong pagbura sa rehimeng Islam sa Iran. Ipinakita rin ng CENTCOM ang mga larawan na kuha mula sa mga forward bomber base nito, kung saan makikita ang mga bombers na nagkakarga na naman ng mga malalaking bomba, habang isiniwalat naman ng Wall Street mula sa US intelligence na ang Iran ay puspusang isinasagawa ang paghuhukay sa ilang mga underground nito upang makuha ang mga missiles nito na natabunan ng lupa mula sa pagguho ng lupa dahil sa mga pag-atake ng Israel at Amerika.